Ruby Station. Sorry, sa ano lang yan. Okay. Meron ba kayo ulan? At pangasal ng ulan pag sa stress mo si Kuya El. Tama. Ayan, picture naman po. Nasa may photographer. Sige, patayin na yung video. Ano naman, picture naman. Picture po. Ito na lang po. Ano. Okay. Maraming salamat po sa mga nag-effort na bumili na kahit na hindi ako. Salamat po. Ayan. Next naman natin. Ano, ayan na nga. Pagkatapos na gifts. Okay. Magbibigay naman tayo ng ano, greetings para i-advance na natin yung greetings natin. Para lalo sila ma-motivate sa dadating na wedding nila. Ayan, mag-start tayo sa mga men. Ano pag ibigay ni greetings, pwede hindi na kayo mga kasama? Ha? Ay, gano'n po ba yun? Tsaka ating na sila. Okay, sige, mag-start po tayo sa men. Ay, Oh my sige, God. babae po ba? Ang ano, men po. Kasi ikaw pressure na. Pressure. Congratulations sa inyo dalawa, Renz, Ana. Masabi ko muna kay Ana. Ana, nag-aano mo sa Renz. Pero hindi, si Renz naman, alam ko, mapag-alaga ko sa iyo. So, alagaan mo si Renz. Tapos, siyempre, friends si Ana, para ko napapatid yan. Turing mo siyang, alam mo yun, di ba? Nagkakalapit na kayo sa SB. Nagkakalapit. Uy, sabi ka. Pero masaya ako dahil nakilala ka ni Ana. Sinilalaan mo siya. Para sa inyong dalawa, after ng wedding, pakita niyo yung gratefulness niyo kay God, lalo na sa bubuin yung family. Para mapakita niyo sa mga young people kung ano yung isang young people na nakilala ng partner sa church. Thank you. Ako ba yung Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Michael. Busy ako. Hello po, Kuya Renz and Ate Hana. Advance congratulations nga po pala sa papakapin yung wedding. Alam naman po ni Kuya Renz kung gano'n pinag-pray yung papakapin yung wedding pagka prayer meeting ka lang since prayer body ko siya. Ayun. Wala siyang choice. Sumayo ako, lumalabas. Alam ko naman na kahit since 2015 alam kong si Gabi naging center ng relationship mo kaya kahit gano'n katagal sobrang and ngayon nagbubunga na alam ko bunga ng prayer yung paparating yung wedding and hindi lang siya bunga ng feelings na ayun yun na po advance sa congratulations. Thank you. Wow. Congratulations ka. Congrats po. Malinaw congrats. Happy birthday po. Congratulations po. Sorry na po. Thank you. Yes, yes. Nare-reserve ko na lang din sa kasal. Ako maiyak na kami. Joke lang. Ayun. Congratulations po, Kuya Renz and Ate Hana. Ayan, bilang ate ni Ate Hana, bilang kapatid na rin ni Ate Hana. Syempre, I'm happy for her. Tsaka, pero naiyak din ako kasi hindi ko ma-imagine na dadating din pala yung day na may una nang ikakasal sa amin. Yun. Akala ko kasi ako kaya naiiyak ako. Na-disappoint ako kasi akala ko yung una. Hindi, joke lang ba? Ayun. Congratulations po and patuloy po namin ipinagpe-pray na maging maayos po lahat ng preparations nyo. Ayun po. Congrats po. Congrats po sa wedding, wala pa pala. Sa upcoming wedding niyo po. And
I'm praying na po na all's well po sa wedding po niya and sa upcoming years pa po bilang mag-asawa. And yun po, sabi rin po nila na sana po yung relationship niya is maging God-centered po kasi po yun po talaga yung magpapatibay po sa relasyon nila. Thank you. Congrats po. Congrats po sa wedding. Baka na ito, Upon this round. Congratulations po, Sinala Parents. Thank you so much po sa starting pa lang, yung opportunity na binibigay niyo po sa akin. And sa guidance po na, ayun, lagi niyo pong nagbibigay ng advice, ganyan, guys. Yun ang reserve ko lang din. Congratulations po. Pasok kayo. Serious. Buhin mo naman. Thank you. Thank you. Konti lang. Congrats, and actually malapit na, pero nakakatawa kasi si Renz tsaka si Hannah, hindi sila magpapatulong hanggat kaya nila. Sobrang sila yung prepare sa wedding nila. And ayun, patuloy namin kayo pinag-pray na maging maayos, masaya, successful wedding. And pinag-pray din namin na sana magpatuloy kayo. Congrats! Love namin kayo. Thank you. Congratulations. Praying for the success of your wedding, tapos sana patuloy pa kayong magpala para maging pagpapala kayo ng relationship niyo, lalo na din sa as a married couple. Tapos, kasi magiging halimbawa, standards kayo para sa mga youth. Hello, advance congrats po Kuya Renz and Ate Hannah. Ayan, kita naman din po namin lahat kung gaano po kayo naging blessed sa bawat isa. Bilang sa mga wife, pati sa buong congregation na rin sa mga ministries na hawak nyo yan. So, picture, sa music, ganyan. Parang, ang hirap ma-imagine na magiging successful at everything na walang Kuya Renz at Ate Hannah. So, thank you so much dahil yung life nyo as partners pa lang po, na hindi pa married, ay sobrang nagagamit na talaga. And we know that there's a lot of great things to come pa, lalo na, ayun, parating na nga yung wedding niya. We're really looking forward that you continue to be a faithful example of how couples should be. Ayun lang po, congratulations. Thank you, Mel. Tapos ano? Greetings. Tapos kay Kuya Jan. After mo. Kay Kuya muna sa iyo po dahil thank you dahil naging na-enjoy ang part nito. Pagiging wife niya sa Uyot po, naging couple din po sa Uyot. Ganun po sa ministry niya din po sa Government Church. As a photographer, malaman din po sa inyo na about sa photography. And also, may atin po sa basic ministry. Thank you po dahil sobrang kagaling mo naging nagtutulog sa bilang sa choir at also sa congregation of Sini.
busy sa buong church. And ayun lang, wish ko po na sana maging fruitful po yung Dasha Sunday, and best wishes na lang po sa wedding. Thank you. Naiyak na ako agad. Congratulations. Yan lang po. Nagdadalawang speech pa kasi ako eh. Okay. Congratulations sa inyong dalawa, and for the longest time na decide nyo na rin talaga magpakasala, akala ko mauna ako talaga kayo. Hindi, yun nga. Ako, ano kasi, sana maging, syempre maging fruitful yung marriage life nyo, and ikaw na rin ang bahala kay ate, kahit na pasawayan. Medyo buti kinakaya mo. Hirap. And light na lang muna. Yun nga. So, lumalalim eh. Saka na lang yan. So, yun lang. Congratulations, and maging eksakto kayo sa bawat isa. Especially dito sa church. Yan lang po. Thank you. Kayo po. Oo. Hindi! Magandang hapon sa inyong lahat. Natutuwa ako sa relationship ni Renz at ni Hannah. Alam mo ba na the first time na tinanong ko si Hannah tungkol sa pag-boyfriend niya kay Renz, napaiyak ko yan. Okay? Nasa ano ba yun? Occasion kay Brother Dennis. Pero natutuwa ako, imagine 9 years ang kanilang relationship, at ang magandahan na Renz na ingatan nyo ang inyong mga sarili. Nakita kayo magandang halimbawa ng mga young people. Sana maging good example sa inyo na 9 years, for that long 9 years, kung pwede mag-help sila mag-call sa fornication. Pero that is so good. May mga magulang sila, like si Brother Gil and Sister Mercy, na lagi nagpapaalala. Dito ako natatakot kay Jan Jen. Hindi, joke lang. So, yeah. Joke lang. So, we love you. Kanina, Hannah, honestly, nung tinatawag ang piniprepare, parang ako mami mo, parang naiyak sabi ko, ikakasal na si Hannah. Naiiyak ko kanina. Na talaga na to, hindi nilang napansin kasi nandun ako sa likod. Pero, parang mga anak namin yan. Si Renz, ay, una sabi ko, talaga kayo ito na parang kay Hannah, sabi ko. Nagtutulog ako. Pero alam daw may nakita ko gano'ng mabait si Renz. So, Hannah, maging submissive ka, and then Renz, you need to be submissive one to another. Hindi lang sa isa, okay? You need to be submissive one to another. Ang pagsasubmit, hindi lang dapat yung babae, kundi yung lalaki din. Kasi, along the way, ngayon parang kilala niyo isa't isa, pero pag kinasal na kayo, mas marami pa kayo ma-discover na kahinaan ng bawat isa, na mag-a-adjust kayo because you love one another. So, young people, wait for the right time. Ilan taon ka na, 31 ka na? Ay, sorry, 20. Oh, 20. Kasi next is 30. Okay. 30 pa lang. At kung hindi na naiingan sa ayaw, 12. Ay, 19. Okay, so, we love you very much. At yung, pero parang gusto ko pa rin kayo magsalita ang mami ko eh. Come here. Ano short lang. Okay, so, love you. Okay, yeah. Okay, ako bilas lang. At tanongin ko lang si Renz, the first time na nakita namin siya, pinakilala sa amin ni Hannah. Nagubat pa May ako. boyfriend na siya. Nagubat ako nun. Kinain ko yung maset ko. Gusto mo makita ko ng picture mo lang. 2015. Kung natatandaan mo, Renz, ano yung mga sinabi ko sa'yo dapat? Sabi ko, Huwag ka daw kakain.
Yung sakit po yun. Yung, nung nandun po tayo sa sala. Feb po yun. Feb 14 din po yun. Binigyan po siya mula ako sa pagkakala. Then, isa po sa mga binagay niya na pinagay ko ng mahal na mahal ko siya na ayaw ko makikita masaktan, umiyak. Then, tinakot ko po. Kaya sabi ko sa kanya noon, ako mahal na mahal namin yan. Kaya huwag na huwag mo sasaktan yan. Nidulo ng galing na huwag mo sasaktan. Nagpapasalamat ako una sa Panginoon. Kasi si Hana ay totoo yung mabait siyang bata na yun, very obedient. Kasi sabi ko sa kanya noon, huwag ka magbo-boyfriend hanggat hindi ka gumagraduate, hanggat hindi ka nakakatapos. As much as possible, tapusin mo muna yung pag-aaral mo, sabi ko. Sumunod naman sa biyaya ng Panginoon. Pagka-graduate niya, yung pinakilala ng sila. Nagkaroon na ng boyfriend. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi in that 9 years na nagkaroon sila ng relasyon, nakita ko naman na kung paano iningatan ng Panginoon. So, lagi ko sinasabi kay Hana yun na ingatan mo yung sarili mo. Kasi yun ang pinakamahalaga na at that time na ikakasal ka, yun yung magiging gift mo sa mapapangasawa mo. At doon yung may enjoy, yung talagang honeymoon na sinasabi. Kasi totoo yun, di ba, dapat yun yung ingatan, lalaki at babae, yung mga sarili natin. Kasi una, yun ang utos ng Panginoon. Pangalawa, may enjoy nyo pareho yun sa proper time. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon for 9 years na maliit pa siya, yun yung lagi kong ini-instill sa isip niya. Nagpapasalamat ako dahil nakapag-stand siya for that. At kay Renz din, ang lagi ko kasi sinasabi sa kanya, hindi naman mangyayari yung kundi yung pagkakasunduan pareho. Kung may isang hindi papayag, hindi mangyayari yun. So, dapat, sabi ko sa kanya, kung mag-anak si Renz, sapuin mo. Meron na nga ako kumintin eh. And then, nagpapasalamat ako sa Panginoon doon, una yun. And then, pangalawa, nagpapasalamat din ako sa Panginoon for Renz dahil nakita ko rin naman na kung gaano niya kamahal si Hana, yung kanyang patience sa paghihintay niya for that proper time. And then, ngayon papasok na kayo for another life. Siyempre, iba na talaga. Tama yun, sabi ni Ninang Bemo, pag magkasama na kayo, ibang-iba sa kayo ay magka-boyfriend, girlfriend pa rin. Pero kung kayo ay nasa gitna niyo ng Panginoon, at nandun yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Kasi lagi kayong pupunta dun sa, ano ba yung sinasabi ng Bible? Ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa ganitong issue? So, doon kayong magkakaroon ng, at saka unang-una sa lahat, huwag kayong matutulog na meron kayong misunderstanding. Kasi kami ni Tito mo, ever since na kinasal kami, nagpe-pray kami dalawa bago kami matulog. So, paano kayo magpe-pray kung magkagalit kayo? So, dapat yun, pag-uusapan nyo at never itong isa natatandaan nyo. Huwag kayong magsasalita ng anumang bagay na maaaring makasakit sa isa't isa sa inyo. Kasi pag nasabi nyo na yun, hindi nyo na yung magbabawi. So, sasabihin ko na ito ngayon kasi makasakasan din ako magsalita. Ganito kahaba. Sabi ko, huwag na huwag nyo kayong magsasalita na maaaring makasakit sa inyo physically or emotionally. So, siguro kung meron kayong, kung galit kayo or what, iwas na lang muna. And then after nun, pag-usapan nyo. So, kaya sinasabi ko sa'yo, Renz, very sensitive yan si Hana. Iyakin yan. Parang ako yan. Yun yung nakuha niya sa akin eh. Pagiging sensitive, iyakin. So, madaling maano yan. Konting, madaling magdamdam. Siguro na-obserbahan yan. So, yun. Medyo yun. Talagang gano'n naman talaga mag-asawa. Pag-aaralan nyo isa't isa. Yung strength and weakness ng bawat isa. So, doon yun yung
challenge ng pagiging mag-asawa. At the same time, may enjoy nyo rin as you go along. At ang pinaka-importante sa lahat, yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Yun yung kung paano mo nakilala si Hannah. Kasi dahil siguro maliit pa sila, yun na yung pinakita namin sa kanila. Hindi na issue yung pag-attend sa church. Hindi na issue yung kailangan attend sa activity ng church. So automatic na yun. So sana ganun pa rin kayo. Sabihin kayo na maglingkod sa Panginoon. Yun yung pinaka-importante sa lahat. At nandun yung makikita nyo kung paano gagabayin ng Panginoon yung relationship niyo. So we love you very much. At we're very excited. At the same time, ayokong malungkot kasi ayokong isipin mababawasan ako ng anak. Ang iniisip ko, madadagdagan ako ng anak. So hindi na 2 anak o 3 na. So kaya maging ready ka na rin. Alam mo kung paano sabayin yung 2. So 3 na yung sasabayin ko kung pinakailangan. So kasi syempre mahal ko kayo. So madadagdagan yung aming mga anak. So God bless you. We love you very much. Thank you po. Kasi mga sa wedding, hindi kayo po sa amin Iyakin pa naman to si Daddy. Actually, ito may ayaw ko pakasal si ate. May second devotion. Decidido na ba kayo talaga dalawa? Sa changing. Pwede pa naman umatras na yun. May pasambi lang doon. Pwede pa kita itawa. Sabihin mo lang. Ano nga eh, Renz, alam mo na maraming bawal iyan. At merong sa pinaka-bawal, yung saktan mo siya. Naku, magtitip mo na. Of course, hindi lang ano yun eh, hindi lang physically, kundi emotionally. So, kaya nga, dapat sa wedding ko pa sasabihin yun eh. Maraming pinagbabawal sa kanya, alam mo naman yun, maraming dapat hindi kainin. Pero ang pinakabawal sa kanya, yung saktan mo siya physically and emotionally. Darating yung time na dumarating sa mag-asawa yung di pagkakaunawaan. Di ba? So wala namang naging perfect na husband and wife eh. Pero pag dumating sa time na hindi na kayo, meron kayong hindi pagkakaunawaan, o sabihin natin nagkaroon kayo ng misunderstanding, always open the communication. So, sabihin, di ba, merong 4 pillars of building a family. And one of this is communication, na napaka-importante. So, always open the communication between two of you. Walang bagay na hindi napag-uusapan. So, mag-usapan nyo ng maayos na naman yung magiging, hindi nyo magiging pagkakaunawaan at magkakaroon to ng magandang resulta. At sabi nga bilang lalaki, ikaw yung dapat maging bishop ng pamilya na itatayo nyo. Hindi si Hannah ang
bishop. Sa Bible, walang pastor, kundi may pastor, di ba? So, ikaw yung magiging pastor ng pamilya na itatayo nyo at nawa ay we pray na magampanan mo yung bilang isang head of the family. Hindi lamang you will provide the needs of your family with the most especially the needs spiritually. Yung pangangailangan spiritual, ikaw yung magiging head ng pamilya na itatayo niyo. Sana bigyan niyo kami ng mga 8 o 10 matulog. Kaya ba? Hindi 10 pa. Okay, so we pray na maging successful yung wedding na mangyayari sa inyong dalawa. At anuman yung anuman pangailangan nyo, huwag lang financial. Pag financial, bahala na kayo. Andiyan mo si Jada, pwede kayo magsakot dyan. Pero sa akin, anuman yung mga magiging kakaharapin yung bilang mag-asawa, andito na kami to support you. Congrats and more power. Thank you, Lord. Gusto na sasabihin ko. Ano ba sasabihin? Yeah. Okay. Kakasal lang, pwede na yan. Pag-kakasal. Okay.